Mga kapuso, hindi lang mga krimen sa lansangan ang tinutugunan ng mga pulis. Inihahanda rin ng ilan sa kanila para masugpo ang mga grupong naghahasik ng terorismo. Ngayong umaga, masisilip natin ang kanilang training. Nasa Camp Melencio, Sagun. Sa 13 Martires, Cavite, ang kasama natin si Pia Arcangel. Pia! Rhea, ito katatapos lamang nung 7-kilometer jog ng mga pulis na sumabak dito sa 45-day training camp. At ang nakikita natin ngayon, yung mga nakabalik na, hiwa-hiwalay na sila sa iba't ibang grupo. Yung naririto sa aking likuran, sila ay sumasailalim ngayon sa mas matindi pang physical exercises. Kanina, nag-jogging na sila na naka-boots at bit-bit yung kanilang mga rifle para mas mahirap. At ngayon, ito ang ginagawa nila, parang push-ups na kakaiba dahil may nakasandal pa na mga pulis sa kanilang mga paa. Pero Rhea, dito sa training na ito, meron din mga kababaihang pulis na sumabak sa 45-day training camp. Kanina kasama sila sa jog at ngayon nasa cleaning stage sila. Parang rotation sila dito. Ang tinatawag dito, clean your area. So ginagawa nila, ito binubunot yung yung mga damo, tapos mamaya itatapon ito, itatambak doon sa isang bahagi, isang banda, kinukumpul ang mga ito. Bukod dito, nakikita rin natin doon naman sa bandang likuran, iba pang mga police trainees, pull-ups naman ang ginagawa nila. So iba't ibang levels of physical fitness and exercise ang isinasailalim dito ng mga police. Hindi sila police trainees, Rhea, ha? Police na talaga sila, full-fledged policemen and police women, pero sumasabak sa training camp. At para bigyan tayo ng idea na mas malalim kung ano yung ginagawa nila dito, makakausap natin si Police Superintendent Florendo Saligaw, ang Chief ng Regional Police Community Relations Division ng PRO 4A. Sir, good morning po. Good morning po, Ma'am Pia, and sa ating mga manonood sa buong Pilipinas. Sir, mukhang maaga talaga yung gising ng ating mga polis. Nabanggit nyo kanina, hindi na ito counter-terrorism. Before, ang tawag dito ay counter-terrorism training, pero ngayon, iba na. Iba na po. So, kasi po ito ay unit enhancement training para ma-improve natin ang capability ng mga tao natin to immerse with the people, to immerse with the barangay folks. Para may parating natin yung ating mga development projects ng PNP, ng ating pamahalaan, lalo na ng ating presidente, ng ating mahal na Pangulo, at saka maiparating din natin ng maayos at magaan ang dating sa mamamayan ng mga programa ng ating Chief PNP, Police Director General Alan Lamadrid Purisima, na ito naman ay ini-implement ng aming mahal na Regional Director. Pero hindi pa ito nangangahulugan, sir, na hindi na natin pinagtutuunan ng pansin ang counter-terrorism efforts ng PNP. Dahil ang sinasabi po ninyo, di ba, sir, parang mas tumutulong na ngayon ang PNP sa AFP pagdating sa pagsugpo sa mga threats. Sa ngayon po, yung pong ating trabaho ng AFP, dahil nga po medyo nababawasan na ang ating mga threats, ay ito po ay unti-unti nilang inililipat sa responsibilidad ng ating mga kapulisan. At parte po ng paghahanda dyan, ito nga pong ating unit enhancement training on ISO. At ito po ay mahigpit na ginagabayan ng aming Regional Director, Police Chief Superintendent Jesus T. Gatchalian, at sa pamamagitan po ng ating training service ng PNP na ang training course director po ay nandito sa kanan ko. At ito po ay hinahandle naman ng ating personnel from PNP SAP na narito po sa kaliwa ko, ang mga nagtuturo. Alright, sir, maraming salamat po. Mamaya magkakaroon po tayo ng oportunidad para makausap yung iba sa mga polis na sumabak sa training na ito. Thank you so much, si Police Superintendent Florendo Saligaw ng PRO 4A. Maraming salamat po. In the meantime, back to studio. Maraming salamat, Pia Arcangel.